May isang coach na naman ang masisibak dahil umanaw sa hindi gumaganang system at kapabayaan sa paggawa ng mga makabagong plays at execution. Kung ikaw ay fans ni Robert Bolick, siguradong alam mo to. Ayon kay Snowbadwa, halos lahat ng mga players ng team na to ay ayaw na maglaro para sa kanya. Jong Oichico, nasa hot seat na umano at malapit na sibakin ng NLEX management. Jordan Heading, babalik na sa Overseas League kapag nag-expire ng kontrata niya. Tila mas gusto din daw ni Heading na maglaro sa labas kaysa sa PBA. Tara, pag-usapan agad natin. Bago dumating si Coach Jong Oichico, naalala ko pa nung si former NLEX coach Frankie Lim ang humahawak sa kanila. Nung nagkasunod-sunod ng talo, may mga samot-saring issue na mapapalitan na raw to kasi wala na sa ayos ang standings na siya namang nangyari agad. Kusang bumaba sa pwesto si Coach Frankie na siya namang pinalitan ni Jong Oichico. Ngayon hindi pa rin magandang resulta, biglang siya na naman ang nasa hot seat ngayon ng coaching staff at posible pa ang masibak. Ayon kay Snowbadwa, 8 players o halos lahat na nga ng players ayaw na maglaro para sa kanya. Bakit naman? Sa unang tingin parang nasa ayos naman ang balasahan nila at medyo balanse rin ang kanilang lineup. Yun ang pinagtataka ng mga tao kasi nung meron na silang Bolick, mas lalo na nagkukumahog ang NLEX na makaabot sa mataas ng standings. Alam nyo, buti pa nga itong Northport tsaka Rain or Shine. At least kahit papaano, nasusubukan nila ngayon maging isang contender team kahit pang intro lang. Ganyan talaga Pero ang NLEX, ang tagal na lang nakatayo dyan sa huling standings. Tapos minsan, hindi pa nakakaabot sa eliminations. Hirap pang makapasok. Kumbaga, walang progress ang team. Tama naman din yung sinasabi nyo na yung system ni Coach Jong umiikot kay Bolick pero hindi naman ibig sabihin niya na si Bolick nang i-score all the time. Base sa kanilang team stats, si Bolick nga ang kanilang nagsilbing flag bearer ng almost 40%. Yung halos kalahating score ng team siya ang gumagawa. Syempre dahil nga superstar si Bolick, kaya sa kanya na rin inasa ng NLEX sa mga crucial baskets at buong offense. Halos ganyan din ang nangyari nung si Bolick nasa Northport pa kaya hindi umuusad ang Northport. Ikumpara mo yung mga plays ng Ross sa plays ng NLEX. Ross lagi yung pwede kong gawing halimbawa kasi yung Ross paiba-iba ng hero. Ngayon si Adrian Nocom ang best player. Tapos next game sa Ate Santillan. Next game Andre Caracot na naman. Tapos next game Jonard Clarito. Tapos si Anton Asistio. Diba paiba-iba yung mga bumubuhat dahil chemistry player sila. Role players ba? Kung hindi man sila pumutok ngayon, pero may ambag pa rin sila sa pamamagitan ng light offense pero whole defense at assists. Tapos, consistent pa yan Kasi kung di sila ambag, may halimaw naman na si Coach Yeng ang magagalit. Kaya siguro ayaw ng mga players kay Coach Jong kasi inaasa niya lahat sa isang player at hindi siya masyadong nagtitiwala sa kakayahan ng iba. Siguro naman pwede niyang paikutin talagang system niya na wag puro bara-bara at dribble drive. Kasi ang system na yan effective lang kung marami kayong shooters outside. Sa palagay ko, kahit sino pang coach na ilagay dyan, kung puro Bolick ang system, ganun pa rin ang mangyayari. Jordan Heading hindi na maglalaro sa Converge once na mag-expire ng kanyang kontrata. Balak naman siyang i-renew ng Converge pero nag-opt out si Heading at tila mas gusto pa niya maglaro sa labas. Kung sa sahuran ng issue, malaki naman magpasahod ang Converge pero mas malaki lang talaga ang mga overseas leagues lalo na yung B-League. Pero may isang taon at ilang buwan pa naman si Heading na natitira para sa Converge. At least, tinatapos niya yung kontrata niya. Tsaka si Heading legit na shooter yan para sa Converge. Siya yung player na ang bilis maka-adapt sa kahit anong system, kahit pang PBA man yan o pang international. Since nung pumasok siya dito, siya nang isa sa mga main options na Converge sa Opensa, sunod si Stockton. Bakit nga ba ayaw na ni Heading sa Converge? Or ayaw ba niya sa PBA? Kung sa bagay, kung ako ay Heading, kung may offer naman sa labas, lalabas talaga ako. Saka na ako babalik ng PBA kung walang-wala na talagang offer sa labas. Sa palagay ko, sinubukan lang ni Heading na maglaro sa PBA kung anong klaseng physicality ang meron tayo at kung paano ang ginagawang plays ng bawat teams. At alam ko, kahit siya, marami napapansin na ibang-iba sa overseas leagues. Sana naman makapaglaro din siya sa Gilas bago umalis sa PBA kasi legit shooter talaga to at maasahan anytime.